Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babangpalang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger makabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi baka hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan makabayan ang kanilang mga paninira ang magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, siyempre, as usual, i-check more natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po, si Robel Ferrer Official. Meron siyang 50 na mga comments. Nandyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 40 na mga comments. Army Lagaso. Meron siyang 39 lahat ng mga comments. Jillian Cason. Meron siyang 36 na mga comments. And Benjamin Maypay. Meron siyang 35 lahat ng mga comments. Again, sa kasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, thank you so much sa ating mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well, acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Maricres, Barbara Butler, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Punsalan, Edmond Casellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Bia Bibar. I-greet natin mga kababayan ang ating pong mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Lynn Gonzalez, Ana Cordoba, Lenda Lim from the city of Ilagan, Isabela, Joey Tebes, Amy Mapalan, nandyan po si KG2 Cervantes TV, Elizabeth Habihan, Nonay Florin Hills, Lynn Gonzalez, Aida Sinsuat, IG Drasel, May De La Cruz, Mayor's Vlogs, nandyan po si Eduardo Rabago. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron po tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Okay, so sa ating mga kababayan po, dapat iwasan natin yung mga stress environment, yung lagi pong nagbibigay sa atin ng problema kasi kapag magkaroon tayo ng stress mga kababayan, dyan kasi po nag-umpisa ang ating mga sakit-sakit. So stay happy, smile always at saka mga kababayan, iwasan nyo po yung mga vlogger na lagi pong nagbibigay sa inyo ng problema at lagi pong nagbibigay po ng mga maling information, yung mga fake news peddlers mga kababayan. Kasi nga, lagi pong nagbibigay sila ito ng confusion sa taong bayan, sa mamayang Pilipino, kasi nga, gusto lang sisiraan po si PBBM at ang Marcos Administration. Wala kasi silang ibang goal mga kababayan, kundi po, pababain po sa pwesto sa PBBM, tatanggalin po sa pwesto sa PBBM, kasi gusto lang maupo ito pong kanilang poon na si BP Inday Sara mga kababayan. So yan po ang goal po ng kanilang mga ginagawa ngayon sa hakbang po lang ginagawa dyan po sa mga rallying, dyan po sa kanilang mga live stream, sa kanilang mga vlogging, sa mga vlogger po ng mga gunggong, yung mga bayaran mga kababayan. So walang iba, nagbibigay sila ito ng kaguluhan sa bansang Pilipinas. Okay? So anyways, dyan po sa ating mga kababayan po na mga kagigising pa lang at wala pang energy ngayong umaga, well, don't worry po. Si Sir Ivan po ang bahala sa inyo kasi painitin ko po kagad ang inyong umaga kasi marami na naman po tayong mga baon po na mga balita, mga mainit po na mga balita at saka mandidibang po tayo ng mga katarantaduhang ginagawa po, mga fake news po na kabilang kampo, mamaya ididibang natin mga kabayan. Okay?
So anyways mga kababayan ko, since kahapon, di ba napag-usapan po natin si BP Sara, so syempre hanggang ngayon, napakainit pa rin po yung usapin tungkol ito po kay BP Sara mga kababayan. Kanina, before po nag-vlog si Sir Ivan, may nadaanan ho ako. Isa pong vlogger po doon siyempre sa kabilang kampo mga kababayan. Kasi nga talagang gawain ko na yan. Before kasi ko mag-vlog mga kababayan, before ko ma-prepare po ang aking mga materials, yung aking mga screenshots, aking mga videos, before that, pupunta muna ako doon po sa kabilang kampo. Magmasid-masid si Ivan, kung ano bang mga paninira dito, yung mga ginagawa na dito. Hanggang may nakita ako mga kababayan na sabi po ng vlogger na yon, may nakaambang daw na impeachment dito po kay BP Sara mga kababayan. May nakaambang daw na impeachment ang Kamara dito kay BP Sara. Kasi sabi po ng vlogger na yon, kasi nga sabi na, siyempre nag-resign daw si BP Sara, baka daw nakaramdam si BP Sara na siya na po ay tatanggalin mga kababayan. So aside ba daw sa tatanggalin, nagpaplano rin po daw si PBBM. Mismo si PBBM mga kababayan ang kanyang binanggit, nagplano daw dito kay BP Sara na ipapa-impeach mga kababayan. Kasi sabi niya, kahit silang lahat mga kababayan, di ba lagi lang sinasabi na si PBBM daw ay pabaliktad-baliktad daw, lagi daw ang bumabalintong, paiba-iba daw yung statement mga kababayan. Gusto naman kasi lang gayahin po si PBBM sa kanilang puon mga kababayan. 'Di ba si Digong, sila si Sara, si Polong, ito pong si Baste or yung mga iba na mga alipores like si Harry Roque, si Bec Rodriguez. 'Di ba ang kanilang statement noon mga kababayan, mag-iba po ang kanilang statement kaagad. Iba pong sasabihin nila noon, pero ngayon iba rin po mga kababayan kasi nga lagi silang bumabalintong kasi kung ano po ang kanilang puon, ganda rin po ang kanilang mga alipores mga kababayan. Pabalitag-balitan po. Murang mga adik talaga mga bangag mga kababayan. Hey! Lagi na sinasabi, bangag daw si PBBM, adik daw si PBBM. Pero sila po dito ang lumalabas po na adik at bangag mga kababayan. Diba? Lagi po nag-iba po ang kanilang statement. So sabi po ng vlogger na yon, si PBBM, ganun rin daw mga kababayan. Kung bakit niya nasabi na meron daw nakaambang na impeachment dito kay BP Sara. Kasi meron kasi siyang pinakita po na parang document pro malayo mga kababayan. Pag ganun niya kasi sa video niya, malayo, hindi niya pinakita masyado. Nakita ko ito, ipinoso ito ng isang artista. Yes, you heard it right, ipinoso ito ng isang artista. At sabi niya mga kababayan, bakit daw madalas na ngayon yung emergency meeting mga kababayan? Yun ang sabi niya, bakit daw madalas ngayon yung emergency meeting? Meron ba dang nangyayari or meron dang mangyayari or gagawin mga kababayan ang Kamara at saka yung Malacanang. So ang meeting mga kababayan, nakita ko kasi yung document. Ang meeting nangyari pala last June 19. Meron pong meeting po sa Malacanang mga kababayan. As in marami pong mga tao doon. Nakita ko for example sa mga directors or mga local officials po na mga directors, local officials po ng mga local government, meron pong mga officers, meron pong siguro I'm not sure kung meron kasama ba doon yung kapulisan mga kababayan. Hindi ko lang sure Pero meron pong nangyaring meeting. Kaya ito po ang kanilang pinagbasihan mga kababayan na meron dang nakaambang na impeachment itong si BP Sara dahil lang sa meeting na yung mga kababayan. So mamaya pag-usapan natin yan kasi nga natawa talaga ako nung nabasa ko po yung dokumento mga kababayan kasi nga pag ganun po ng vlogger na yon, sabi ko nakita ko na to the other day. Nakita ko ng mga kababayan pero binaliwala ko lang. Yung dokumento na ginanon niya sa kanyang vlog mga kababayan, sabi ko itong dokumento to, the same to sa nakita ko. So mamaya ipapakita natin yung mga kababayan. And also, kumpirmado na po, it's official. Diba sabi ko kahapon mga kababayan na kahit hindi pa nila nangyari, kasi nga itong meeting po doon po sa TAPS Coalition, kasi nga nandun po diba sila si Trixie, nandun po si Bec Rodriguez, nandun po si Glenn Chong, at saka yung si taga-Isimin na mga kababayan, yung kasama po ni Ka-Eric, si Badoy. Di ba meron silang meeting kahapon mga kababayan, press conference. Kasi nga, doon po sa press conference, ito'y kumpirmado na po. Di ba sabi ko kahapon, opinion ko lang to, may nakita ko kasi na post po ni Bec Rodriguez na parang nagpapahiwating dito na imbitahan nila si BP Sara na sasali na po sa Maisog Rally mga kababayan. At gagawin nila siyempre na leader itong si Sara dito po sa kanilang ginagawa po na rally mga kababayan. So nangyari talaga. Nangyari po 10 hours ago, before po nag-vlog si Sir Ivan, meron pong speech, ito pong si Zoraida mga kababayan, si Trixie mga kababayan, na official na pong inimbitahan nila si BP Sara. Pero kahit hindi nila ginawa yan,
Kahit hindi po sinabi yan ni Trixie mga kababayan, alam ko na po. Alam ko na po na iimbitahan talaga nila itong si Pepe Sara. Kasi doon ko to nakita kay Rodriguez, doon ko to nakita po nila ni Sas, nila ni Joy nga, na even hindi po official yon, parang parinig-parinig pa ng mga kababayan. So alam ko na po. Pumasok na sa isip na ito po mangyari to, iimbitahan nila itong si Pepe Sara, hindi natin alam baka bukas or mamaya, the other day, baga ng mga kababayan, mga how many days from now. Pero nangyari kahapon mga kababayan. Pero siyempre, kanina nga pala nangyari kasi iba tayong oras eh. Iba kasi oras Sir Ivan eh. So, kanina po nangyari mga kababayan. Iparinig ko muna sa inyo. Ito pong speech po ni Zoraida kasi nga ito po yung official na po na inibitahan nila si Pepe Sara. For more details, let's watch this. Second highest ranking public official, the most credible and popular one at that, Vice President Duterte is in the best position to lead the people's voice against the excesses and abuses of the Marcos administration and to prevent war from breaking out. In line with this, the Hakbang na Maisog Coalition for Transparency, Accountability, Peace, and Security, therefore, extends this invitation to Vice President Duterte to take over the helm in this historic and heroic struggle at this crucial juncture of our nation's history. We stand solidly behind the courageous decision of Vice President Sara. The time has come for all equally patriotic and peace-loving Filipinos to make a stand and save our country from the morally bankrupt Marcos administration. No to Chacha, no to martial law, no to war. Transparency, accountability, peace, and security now. Defend the flag. Mabuhay si Vice President Inday. No to martial law na mga kababayan. No to martial law. Kasi lang ang bansang Pilipinas ngayon sa pumuno ng PBM, nagkaroon na daw dito ng morally bankrupt mga kababayan. Tapos doon nag-highlight niya, no to martial law. Meron bang martial law sa Pilipinas mga kababayan? Sige, itanong ko lang po dito. Nagkaroon ba ngayon sa pamuno po ni PBM, nagkaroon pa ng martial law mga kababayan? Martial law na ba? I think not. Wala pong mga kababayan, wala pong nangyaring martial law. Sa isip niya lang po na meron pong martial law nangyari. Bakit? Kasi diba sa nangyari dito po sa kanilang rally mga kababayan na sabi lang hinaharangan daw sila at saka sinusupil daw ang kanilang karapatan dito na magsalita mga kababayan kasi daw hindi sila hinayaan dito ng ibang lugar, local government po na area na sila po ay makapagpahayag ng kanilang saloobin mga kababayan yung kanilang rally. Kaya sabi nila, martial law na mga kababayan. Tapos isa pa, yung nangyari po sa pag-serve po ng warrant of arrest, doon po kay Kibuloy mga kababayan, iniisip nila martial law ng mga kababayan. Martial law daw yun na dahil daw nakita nila na marami pong tao doon, marami pong mga kapulisan natin, PNP, CIDG, mga SAF, nandun po sa pag-serve po ng warrant of arrest, doon po kay Kibuloy mga kababayan. Martial law daw yun, gonggong talaga eh. Ako walang problema, sa akin po walang problema mga kababayan ang martial law. Kasi nga ayon po sa aking mga tito, siyempre may edad mga kababayan, and ayon po sa mga kababayan natin po ng mga loyalista, yung siyempre yung na-experience nila po yung martial law mga kababayan, maganda daw yung panahon po ni PFEM yung nakaroon na ng martial law mga kababayan. Napaka-peace ng Pilipinas ang martial law mga kababayan. Mas pipiliin ba daw nila na magkaroon dito ng martial law kasi dito po sa nangyari po, dito po gunggong pong ginagawa dito ng grupo nila ni Digong, ang grupo po dito ng kanilang negosyo po na mautog rally, mas gugustuhan pa nila ng mga loyalista na magkaroon po ng martial law mga kababayan para po titino itong mga gunggong nito na mga salot ng lipunan mga kababayan. Wala namang iba talaga, salot po sila ng lipunan. Gusto lang nila naguguluhin po ang Pilipinas mga kababayan kasi gusto nilang malugmok po sa problema ang Pilipinas. Kaya gusto nilang tatanggalin sa pwesto po ito si PBM kasi gusto nilang iupo po itong si Sara mga kababayan na wala namang alam. Wala pong alam talaga at hindi siya capable at hindi siya qualified na maging presidente mga kababayan. Kapag maging presidente po itong si Sara, magkalit-silitsin naman po ang bansang Pilipinas mga kababayan. Kasi nga gusto na itong babalik po sa power, gusto na itong babalik po ito sa posisyon kasi nga hindi na magawa po ang kailang gustong gawin mga kababayan.
pangungurap sa bansang Pilipinas. Di ba maraming nagsasabi po, marami pong nagsasabi dito, mga lolista, maka Marcos na kung saan ang pinaka-corrupt daw na presidente ang Duterte daw, makabayan. Yan pong sabi nila. Marami po kong nababasa, makabayan. Nagbabasa rin po ako ng inyong mga comment doon sa mga vlogs natin. Di ba lagi ko sinasabi na kayo po yung mag-comment dyan? Maniwala man kasi hindi makabayan, lahat ng mga comment ninyo, binabasa ko yan. As long as meron na pong heart ang inyong mga comment, binasa ko yan ni Sir Ivan. Pero hindi po lahat po aking na-reply makabayan. Pero I can assure you, binasa ko yan ni Sir Ivan. Marami kong nabasa makabayan na pinaka-corrupt daw na presidente ay si Digong. Agree ba tayo? Okay, so please comment dyan sa baba. Babasahin natin yan mamaya, mga kabayan. Okay, so dito po, kumpirmado na. It's official, inimbitahan na nila si Pepe Sara na pamunuan daw ang kanilang grupo, pamunuan po ang kanilang rally kasi sila ito ay mag-iingay, mga kabayan. Well, wala lang pong iba. Wala mang ibang goal dito po sa gagawin lang ng rally, mga kabayan. At baka, kung gagawin ho yan ni Sara, mga kabayan, magka-litsi-litsi ito ang kanyang political career. Kapag papayag siya at saka sasama siya sa mga rally, mga kabayan, malamang sa malamang 1,000% magkakaproblema rito ang kanyang political career. In-game, mga kabayan. Diyan siya masisira. Mamaya pag-usapan natin yan, saka explain natin po kung bakit siya magkakaproblema, mga kabayan. Ipapakita ko rin sa inyo mamaya yung dokumentong nakita ko, na pinakita po yung vlogger ni mga kabayan kasi siya dito ay nagpalaganap po ng Ka-Fake Newsan. Okay? So, syempre, marami pang iba. Alam naman po si Sir Ivan, marami itong binibitato ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before magpatuloy, mga kabayan, well, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan po kasama natin ang mga pinalangga na mga Marcos loyalist. At syempre, nandiyan rin po mga kababayan nating mga DDS na mga matitino. Nandiyan po kasama natin ang mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan. At syempre, i-welcome rin po natin ang ating po mga new subscribers. Mga bagong pasok dito sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay? So anyways, dyan po sa ating mga haters, mga bashers po na si Ivan, well, relax lang po tayo. I'm still ready and I love you all. Okay? So anyways, mga kahabahan ko, syempre as usual, before tayo pupunta doon at pabalik po sa mga mainit na mga issue at kamaritisan po ng ibang mga vlogger, well, ipapakita ko muna sa inyo po yung good news kasi si PBM nagpunta po doon sa Surigao del Sur, namigay po ng ayuda, financial assistance doon po sa ating mga kababayan po ng mga farmers at saka yung mga kababayan natin po mga mangingisda. So for more details, let's watch this. Kahit tapos na ang El Nino, tuloy pa rin ang pag-agapay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga magsasaka at mangingisda na matinding naapektuhan ito. Sa pagbisita ngayong araw ng Pangulo sa Surigao del Sur, tiniyak din ng Pangulo na handa ang pamahalaan kahit pa sa epekto ng La Nina. Ang sentro ng balita mula kay Jason Amisola ng PTV Davao Live. Audrey, muling umarangkada na ang pamimigay ng ayuda ng Office of the President sa mga lugar dito sa Mindanao na apektado ng El Nino phenomenon. Sa katunayan nga ay dito sa Surigao del Sur ay inaasa nga abot sa 10,000 na mga mangingisda at magsasaka ang makakabenepisyo nito. 20 taon ang magsasaka si Carlos sa Salvacion, San Agustin, Surigao del Sur. Ito ang bumubuhay sa kanila sa pang-araw-araw at ang dahilan kung bakit nakakapag-aral ang kanyang mga anak. Pero ngayong taon, naging mahirap sa kanila ang buhay dahil sa epekto ng El Nino. Kaya malaki ang pasasalamat niya matapos siyang makatanggap ng ayuda mula sa opisina ng Pangulo. Nagpasalamat kang Bongbong Marcos sa iyang pahalipay sa mga mag-uuma. Dako ni nga tabang sa akong pamilya kaning iyang programa nga ihatag niya nga grasya sa amua. Isa lamang si Carlos sa nabigyan ng cash assistance para sa mga magsasaka at mangingisda kasama ang kanilang mga pamilya ng probinsya ng Surigao del Sur at Agusan del Sur na grabeng naapektuhan ng El Nino phenomenon.
Personal na dinaluhan at pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nasabing aktibidad na isinagawa sa Surigao del Sur Sports Complex sa Tandag City, Surigao del Sur. Batid ko ang matinding dinadanas ninyong hirap nitong nagdaang El Nino. Halos 12,000 magsasaka dito sa Region 13 ay naapektuhan. Hindi namin nakakalimutan ang ating mga kababayan dito sa Surigao del Sur. Kaya po nandito kami para personal na ipahatid ang tulong mula sa pamahalaan. Nagpaalala rin ang Pangulo na maging handa sa panahon ng tag-ulan na magsisimula sa buwan ng Oktubre, sabay sa pagsiguro na handa ang pamahalaan na tumulong sa Surigao Nons. Sa nasabing aktibidad ay ginawad rin ang nagkakahalagang 50 million pesos na cash assistance para sa affected farmers and fisherfolks sa dalawang probinsya. Huwag natin sayangin ang ating mga nasimulan. At sa inyong mga magigiting na magsasaka at mangingisda, hindi ito ang huling pagkakataon na makakarinig kayo ng magagandang balita mula sa atin. Patuloy lamang ang pamahalaan sa pag-aagapay sa inyo. Sa sama-sama natin pagkilos at pagtutulungan, tiyak na makakamit din natin ang isang bagong Pilipinas. Isang bagong Pilipinas kung saan ay bawat Pilipino ay busog, hindi lamang sa pagkain, kung hindi sa pangarap, pag-asa at mga oportunidad. Ayon naman kay Province of Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel, aabot sa 10,000 na mga magsasaka, mangingisda at piling mga pamilya ang benepisyaryo sa nasabing aktibidad, bagay na kanyang pinagpapasalamat. This is the first time ng isang presidente pupunta rito sa probinsya namin at inuna pa kami, ika-21 po kami. Bukod sa financial assistance, lahat ng dumalo sa aktibidad ay nakatanggap ng tig 5 kilo ng bigas. Nandito rin ang iba't ibang government offices katulad ng DSWD para sa AX at AKA program, Department of Labor and Employment para sa TUPAD, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at TESDA. Magpapatuloy ang mga programa para sa patuloy na pagpapaunlad ng probinsya ng Surigao del Sur. Audrey, matapos dito sa Surigao del Sur, partikular sa Tandag City, ay agad bumiyahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Butuan City para sa patuloy na pamamahagi ng ayuda sa mga affected farmers and fisherfolks na dahil sa El Nino phenomenon. Nagpapatuloy ang konstruksyon ng Phase 2 ng Pasig River Esplanade sa bahagi ng Intramuros sa Maynila. Ano-ano kaya ang mga dapat abangan sa lugar? Alamin natin yan sa ulat ni Bernard Ferrer. Ikinatuwa ni Tommy na malapit nang matapos ang Phase 2 ng Pasig River Esplanade sa bahagi ng Intramuros sa Maynila. Papayagan kasing dumaan sa Esplanade ang mga nakabisikleta. Sa aming siklista, malaking bagay yan. Mas safe dumaan? Oo, mas libre kami sa aksidente. Unang-una, yan ang kalaban namin Bisikleta lang ang dala namin. Inaabangan na rin ni Rodora na maging accessible ang Esplanade para sa mga siklista. Gayon din ang mga ilalagay na food stall at ang mga palumuti sa pagpapasigla ng turismo. Kasi dati wala yan, parang makikita mo lang niya, puro water lily, di ba? Ngayon at least nagkakaroon ng source ng enjoyment yung mga tao. Sa ngayon, nakatayo na ang mga light posts na mahihalin tulad sa Europa. May walkway na rin na magkokonekta sa kabilang bahagi ng Esplanade. Ilalagay na rin ang mga tiles at eskultura. Oras na matapos, may jogging path at commercial areas sa lugar. Bahagi ito ng Pasig River Urban Development Project ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layuning pagandahin ng Ilog Pasig at paligid nito. Aktibo rin itong sinusuportahan ni First Lady Liza Araneta Marcos. 8 esplanade ang planong gawin sa kabuuan ng 25 kilometrong ilog na matatapos sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Makatutulong ang proyekto sa problema ng trapiko at polusyon sa Metro Manila at alternatibong transportasyon ang Pasig River Ferry. Samantala, patuloy naman ang pagsaayos sa nasunog na Manila Central Post Office na katabi lang ng Esplanade. Itong mga DBS makabayan, araw-araw itong masasaktan. Lalong-lalo na pag marinig nila yung Pasig River makabayan. Kasi ang Pasig River, nandiyan po yung Pasig River Esplanade. Pasig River Esplanade, Tatak Marcos yan. Kapag meron po mabanggit sa kanila ng Pasig River Esplanade, galing po sa mga OFW makabayan. Kasi nga siyempre, yung iba po mga OFW, hindi pa po nila napuntahan po yung Esplanade. Maganda na po daw yung Esplanade makabayan. Hindi pa naman nakapunta dyan Hopefully, this coming December, mabakasyon po si Ivan, bibisitahin ko po yung Esplanade makabayan. Okay? So kapag marinig nila yung Esplanade, Tatak Marcos yan. At may plano po
si PBM at si Efelisa makabayan. Di ba sabi po sa balita, si Efelisa nagplano po na magkaroon dito ng extension na 8 daw lahat ng mga Esplanade makabayan. Nako po. 8 lahat, Tatak Marcos yan. So anyways makabayan ko, siya nga pala, kilala ba natin yung Job Street Philippines? Or noon, di ba kilala natin is jobstreet.com makabayan? Na kung saan, yung website na yan, yung page na yan, dyan ka po makakita po kung saan merong available po na trabaho makabayan. Di ba? Job Street Philippines or noon jobstreet.com. Di ba kahapon makabayan, nag-resign po si Pipi Sara. So ang Job Street Philippines, meron silang ginawa dito na advertisement at saka nilagay po nila ang picture po ni Pipi Sara while siya po ay nag-resign. Ginamit po si Pipi Sara sa advertisement makabayan. So sabi ito sa balita, sabi ito sa post po ng Job Street, PSA, sa mga gustong mag-resign, if you're not happy or contented, take this as a sign. Sana all may lakas ng loob mag-resign. Take this as a sign to find a better job. We are here to help. Download this Job Street app now. So yan po si Pipi Sara, ginamit nila sa advertisement na kabayan. So, nung nakita ho yan, na isa po dito sa mga anti-Marcos makabayan, yung mga alipores po ni Digong, ito pong si Sas Rogando Sasot, aka si Troy Makabayan, hindi ho yan nagustuhan. Talagang sumimplang si Troy Makabayan. Tapos sabi niya, sa kanyang post, sabi niya, Job Street Philippines, low blow against Sara who resigned with the highest approval rating among all the cabinet secretaries. Low blow daw ang ginawa dito ng jobstreet.com makabayan or Job Street Philippines. Low blow. So nung nabasa ko yung blow makabayan, parang familiar yata yung blow eh. Marami, di ba blow? Alam na natin kasunod. Parang mahilig gumamit po ng low. Alam na natin yan. Diba sabi niya makabayan, low blow daw yung ginawa po dito ng jobstreet.com. Actually, inisyatibo ho ang ginawa dito ng jobstreet.com. Strategy ho yung makabayan. Kasi nga, siyempre, kilalang kilala po na tao si Pipi Sara kasi nga, lalong-lalo na, umingay po siya makabayan kasi nga nag-resign po si Pipi Sara. So, nag-take po dito sa opportunity itong Job Street na ilagay nila sa ang picture po ni Pipi Sara at ito po ay advertisement nila kung sino po yung gusto na mag-apply po ng trabaho sa kanila pupunta makabayan. Pero tinawag ho yan ni Sas po na low blow ang ginawa daw ng Job Street makabayan. Tapos sabi niya dito, sabi niya na highest approval rating daw among all the cabinet secretaries. Highest approval rating among all the cabinet secretaries. Doon lang po sa mga survey firm sa kanilang mga kalyado makabayan like Publicos, di ba? Doon sa Publicos, always number 1 po ang rating po ni Pipi Sara. Highest approval rating daw among all the cabinet secretaries. Sila lang po ang gumawa niya makabayan. Pero sa performance, hindi po nag-reflect ang kanilang sinasabi po na highest approval rating daw si Pipi Sara. Kasi nga sa performance rating makabayan, incompetent. Lagapak po ang survey rating or performance po ni Pipi Sara dito po in terms po sa kanyang performance makabayan. Agree ba tayo? Diba? Yan pong totoo na rating. Yan pong totoong performance. Incompetent tsaka lagapag makabayan. Advantage lang si Pipi Sara, meron ditong approval rating, highest approval rating at saka performance rating. Doon kasi po sa kanilang mga kalyado po na mga survey rating makabayan. Tapos yan po ang lagi lang sinasabi na bakit daw tinanggal daw si Pipi Sara or bakit daw lagi daw nilalait si Pipi Sara samantalang maganda daw ang kanyang rating makabayan. Para sa kanila, maganda ang rating. Pero sa amin po, para sa amin na nakaalam po sa kanyang ginagawa dito at naintindihan namin po ang kanyang ginagawa dito, hindi po siya deserve. At ang kanyang rating dito, talagang lagapak po yan para sa ating makabayan or para sa akin. Diba? Tas dito kinuyog po ito pong si makabayan. Kinuyog po ito pong si Sasot, ito pong si Troy. Like for example, dito po sa post po ni Jimmy Pascual. Sabi po ni Jimmy Pascual, highest approval rating but lowest performance rating. Ano ba nagawa niya sa DepEd to get such approval rating? Diba? Yan po ang malaking tanong makabayan. Ano ba talaga ang nagawa po ni Pipi Sara during po siya pa ay isang DepEd secretary dyan po sa DepEd makabayan. So ang nakakatawa, kasi nga dito po sa post po, dyan sa baba, di ba meron pong post po si Lenzy, may-ari ng SM, may-ari ng Amazon, may-ari ng Universe. Pero kay Troy makabayan, dating may-ari daw.
Dating may-ari daw si Troy. Sas, totoo ba yan? Dati kang may-ari. Ay, hindi ko nag-post yan. Si Lizzie nag-post yan. So anyways, makahaba ng 4 na tayo. Dito na po tayo sa ibig kong sabihin na pinakalat po dito ng isang vlogger at saka isa na pong artista makabayan, si Vivian Vilez po. Si Vivian Vilez. Kasi nga, nung ipinakita po ng vlogger makabayan, yung tungkol dito po sa meron daw nakaambang na impeachment dito kay Bebe Sara, doon ko nakita nung ginanon niya yung dokumento. Sabi ko, familiar to sa akin eh. Nakita ko na to. So binalikan ko po yung post po ni Vivian Vilez makabayan at kumpirmado, yun po ang kanyang ipinakita doon po sa vlog po na may tagip-tip po yung mata makabayan. Diba? Kilala ba natin yung vlogger na mayroong tagip-tip ang mata, lagi pong naka-sunglass makabayan. Siya po nabakalat na meron pong daw nakaambang na impeachment kay BBM, kay Bebe Sara, dyan daw ang kamara daw ng plano makabayan. Bakit? Kasi doon po sa post po ni Vivian Vilez, na kung saan ito pong post makabayan, ito po invitation po, galing po sa Malacanang Palace. Subject ito, invitation to attend a meeting in Malacanang Palace. So ang inibitahan makabayan, city and municipal mayors, all provincial city directors, municipal local government, operations officers, and all other concerns. Imbitado sila last June 19 doon po sa Malacanang makabayan. Nandun po sila, mga officials po doon po sa Malacanang kasi meron silang pinagmitingan. Pero hindi naman po tungkol po sa impeachment makabayan. Hindi po tungkol sa impeachment. Bakit? Siyempre, during po sa meeting makabayan, kasi nga nag-meeting pong Malacanang, malalaman rin po yan ni Bebe Sara. Hindi po tungkol sa impeachment. Baka meron silang gagawin po na project makabayan. Meron silang gagawin po na project. Kasi nga siyempre, tinaw po lahat ng mga mayors, pero si Basti hindi imbitado. Hindi ko nakita si Basti makabayan. Hindi ko narinig na si Basti po ay imbitado. So ito po ay tungkol po doon sa, I think napag-usapan na ito makabayan at tungkol po ito sa BARM. Diba? BARMM, ang BARM makabayan. So ang napag-usapan lahat tungkol po sa BARM, pero hindi po ito tungkol po sa impeachment ni Bebe Sara. Ang napakalat lang kasi makabayan, ito kasing vlogger na mayroong tagip-tip ang mata, lagi pong naka-eyeglass at puro lang po fake news ang sinasabi. Yun pong si pambansang loyal makabayan, yun pong basta yung taga Davao. Lagi kasi napapakalat niyan, inuunahan lang makabayan, samantalang hindi ho yan gawain po ng Marcos admin. Kasi mahilig po magpapa-impeach. Yun po naman si Aling Maliit, yung mahilig po dyan, yung mga kalyado po nila na mga anti-Marcos, yung mga Maka-Duterte, yung lagi po lang iniingay po, di ba, sa kanilang rally, impeachment, pang-impeachment, mahilig sila sa impeachment. Pero hindi ho yan gawain po ng mga Marcos. Alam po ang kanilang ginagawa makabayan. Hindi po lang gawain po yung impeachment kasi ibinoto po ng taong bayan, ito pong si Bebe Sara. Pero baka may ground po for impeachment makabayan, ano yan Sir Ivan? Kapag sasali po si Bebe Sara dyan po sa mga rally nila at gagamitin po yung Office of the Vice President ni Bebe Sara na ito pong plano niya na ito po'y baka mangyari po merong ditong destabilisasyon na effort, gagawin po yung office po ni Bebe Sara makabayan. Gagamitin niya ang kanyang office for destabilization at sasali siya lagi doon po sa mga rally makabayan. Kasi meron po nagsabi na isa pong political expert makabayan, sabi niya dahil po dito sa invitation po na nangyari sa kalyado po lang ni Bebe Sara at kapag daw sasama ito si Bebe Sara, hindi malayo, baka dito ay magkaroon po dito or pwede nang gawin po na grounds ng kamara na siya po i-impeach makabayan. Yan ang sabi nila. Baka maging grounds o yan na mapapa-impeach itong si Bebe Sara. So dito po siyempre dito po kay Bebe Sara, it's up to her. It's up to her kung siya pa ay sasali dito sa ginagawang katarantaduhan po sa grupo nila ni Zoraida, grupo nila Vic Rodriguez, ni Glenda Chong at saka dyan po si Badoy at saka yung TAPS Coalition makabayan. Kung magpa-auto itong si Bebe Sara, naku, in-game makabayan. Tapos na po ang kanyang political career. So ipapakita ko sa inyo, ito ang vlog po ni Mike Abe makabayan kasi nga meron siyang idea dito, mga posibilidad daw na mangyari at plano po ni Bebe Sara kasi siya po ay nag-resign makabayan. For more details, let's watch this. Dahil nga sa hindi malinaw kung anong dahilan kung bakit umalis si Sara Duterte sa Department of Education, malaki ang posibilidad na yan ay sumama, siyempre sa kanyang pamilya.
or yung mga anti-Marcos o kung ano man sa susunod na mga araw. Hindi natin alam kung kailan yan. Kaya ang pinakamaganda rito, ito ay mapaghandaan din ng ating pamahalaan ni Pangulong Marcos kung ano ang magiging impact, ano ang magiging dating nitong pag-alis na ito ni Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Marcos. At ang mga Marcos supporters at loyalists, ang ating mga mamayang Pilipino nagmamalasakit sa ating bansa at sa Pangulo, kailangan din maghanda kayo. Huwag pagamit, huwag papadala sa emosyon. Kung ano man po ang gagawin ng kampo ng mga Duterte at kung tuluyan na bang sasama si Sara na sa kanyang pamilya na patuloy ang batikos sa ating Pangulo, pagpaparesign sa ating Pangulo, at maraming mga bagay-bagay, especially ang ginagawa ng kanilang mga vlogger, ng DDS, ay yan ho'y dapat natin mapaghandaan. Sa tingin ba ninyo, lalakas ang oposisyon ng kampo ng mga Duterte? Itong pag-alis na ito ni Sara sa gabinete, anong inyong masasabi dyan? Ako, ang akin pong paniwala, nakataya ang political career ni Sara Duterte din sa kanyang gagawin kung ano ang kanyang plano. Ang ginawa niya, nag-resign. So ano ang kanyang gagawin? Ako naniniwala kung magkukonsentrate siya bilang Vice President at hindi makikialam at hindi sasali sa mga political rally at political opposition, baka maging mas okay pat katanggap-tanggap ng tao. Pero kung gagamitin niya ang kanyang opisina bilang Vice President at sasama sa oposisyong ng kanyang pamilya or grupo ng kanyang pamilya na tinuturing na anti-Marcos, lalo na ang mga DDS, doon maaapektuhan ang kanyang political career. Alam niyo kung bakit? Kung nag-aambisyon siya o nagpaplano siya sa 2028 presidential election, dan ho siya masusubukan. Kasi sa akin pong opinion at paniniwala, interpretation, sa ngayon, mahina ang mga DDS. Humina pa nga sila sa kailang mga rally. Dahil kadalasan na kailang mga audience lang doon ay yung mga member ni Kibuloy, na alam naman natin kung bakit nandiyan yung mga yan. Dahil mayroong problema si Kibuloy na mga warrant of arrest at mga kaso sa korte. Hindi politika yun. Iba yun. Kasi ang opposition, kung meron kayong audience sa mga rally, dapat voluntary na sumasali at ang issue pampolitika. Ay ito hong mga member ni Kibuloy, kaya sumasali dyan, gusto nilang maisalba si Kibuloy sa kaso, sa korte. Abay, ibang issue yan. Iba ang judicial body kaysa sa political issue. So, mahirap magsama yon. Kaya yung interest ng Kibuloy camp at kanyang mga followers ay doon sa kaso ni Kibuloy. Kaya nga sumisigaw sila ng resign BBM. Akala nila pag nag-resign si BBM, magdi-dismiss yung kaso ni Kibuloy. So, ang hinahanap nila yung protection lang ni Kibuloy. Pero yung rally at organizer ng kailang mga rally, ang issue ay politika. Kaya nga magkaiba yun eh. Kaya nga ang aking analysis at opinion, mahina. Humihina pa. Kaya pag si Vice President Sara ay sumama dyan sa mga rally yan na magdalawa ang issue dinadala, politika at saka kaso ni Kibuloy, magsasuffer siya dyan. Dahil ang mga botanteng Pilipino ay matatalino. Hindi magpapagamit sa mga personal and political interest. Kasi yung issue itong kay Kibuloy, walang kaugnayan sa politika yan. Personal na problema yun eh. Sexual abuse, sexual harassment, umano, at qualified human trafficking. Walang kinalaman sa politika yun. Dahil ang complainant, individual, civilian, hindi naman gobyerno ang complainant doon. Ay yung rally at organized na rally nila, political issue. Nakita niyo yung mga statement ng mga speaker, pampolitika lahat, paninira sa ating administrasyon. Tapos sasama yung Vice President, sa akin pong opinion at paniniwala dyan, hindi makakatulong sa political career ni Sara Duterte kapag siya ay naging aktibo na pagsama dyan, kung sakaling gagawin niya, dyan sa mga isyong aking nabanggit na. Kayo, ano inyong masasabi dyan? May kanya-kanya tayong paniniwala tungkol dyan. Hindi ito batikos. Open na analysis at opinion at interpretation sa mga pwedeng mangyari. Kasi hindi po pwedeng pagsamahin
para siraan ng gobyerno ng personal na problema mo sa korte at saka yung politika. Kasi yung kinakaharap na problema ni Kibuloy at ang kanyang mga membro, walang kinalaman sa politika. Yan ay kaso dahil may complainant na di umano'y naging biktima. Yun naman hong matapang na rally na sinasabi nila, politika yun. Paninira sa gobyerno. Dahil sa ang interest nila, gustong palitan ang gobyernong ito na sila maghawak. So, hindi sila solid. Hindi sila talagang may tuturing mong malakas na kalaban ng gobyerno. Kasi kung walang issue tungkol kay Kibuloy, lalo na, baka wala na silang audience sa rally. Kasi member lang ni Kibuloy ang karamihang nandyan eh. Kita naman yung uniforme nila, yung sayo-sayo nila. Galaw yun ang mga member ni Kibuloy. Yung mga placards nila, saan man sila mag-rally, Liwasang Bonifacio, kung saan-saan lugar, uniforme. Pare-parehas. Di ba? Ayan. So, kaya alam naman nyo yung grupo niyan, di ba, dapat green, pero mga naka-white sila. Tapos pula ang sulat na ang layunin niya po ay sirain ng Pangulo dahil may kinakaharap na kaso yung kanilang pastor. Di ba? Ayan yan, di ba? Kaya kung yung mapapansin, pati yung mga rally, mga speaker, mga abogado pa naman yun. Puro abogado yun, di ba yung napapansin? Attorney Chong, Attorney Roque, ito nga si Attorney Vic Rodriguez, hindi ko alam bakit siya sumali dyan. At saka si Trixie Angeles, di ba puro abogado? Pero ang kanilang lingwahe at kanilang mga sinasabi, para silang mga masyadong dalasan ng emosyon. Galit na galit sa mundo. Parang hindi mga professional. Di ba pag abogado ka, dapat nakabase sa ebidensya. Hindi sa hearsay. Hindi sa personal nagalit. O hindi sa paghihiganti. Ay punong-puno sila ng paghihiganti pag nag-i-speech sa entablado eh. Palakpakan naman yung mga taong iilan ang kanilang kasama doon. Hindi naman ganun karamihan. Kaya, kakaunti ang sumasama sa kanila. Kasi ang nakikita ng tao diyan sa mga abogadong yan ay parang hindi abogado. Dahil kasi ang abogado dapat maingat magsalita base sa dokumento. Dahil ang mga abogado, officer of the court. Kung ano man ang iyong akusasyon at ebidensya, dalhin mo sa korte. Yan ang tamang venue. Tamang lugar. Hindi rally. Kasi ang rally, pang-aktivista lang yan. Yung rally, para lang ho sa mga mamamayang simple lang. O kung ano mang sektor. Pero pag abogado, ibang level yun eh. Dapat sa korte ang labanan. Dapat dalhin sa husgado, rule of law. Pero dinala ng mga abogadong ito sa kalye, dinala sa stage, ang kanilang mga akusasyon, mga hearsay, mga kung anong ebidensya. So, kaya kakaunti ang sumasama sa kanila dahil malayo sa kanilang level bilang abogado ang kanilang sinasabi at venue na pinagsasabihan ng kanilang akusasyon laban sa pamahalaan. Ayan. Tingnan niyo rin po itong si Trixie Makabayan. Napansin ba natin parang hindi na po abogado, parang aktivista na talaga eh. Di ba kita natin po sa kanilang rally the other day Makabayan, di ba parang aktivista na? Alam niyo po, may nabasa po ako sa ating last vlog. Nakalimutan ko lang sinasabi noon. Basta sabi niya Makabayan, ito lang si Trixie, hindi daw ito na-disbar, kundi na-suspended na po siya as an attorney Makabayan, as isang abogado. Suspended na daw siya na lawyer. Pero hindi siya disbar Makabayan. So of course, I stand corrected. So thank you nga pala sa nag-comment natin sa ating last vlog. So at least nalaman natin dito po yung estado po ni Trixie. Pero para sa akin, hindi ayaw ko pa rin tawagin siya na attorney Makabayan. Hindi bagay. Kasi hindi siya bagay tingnan po ng isang abogado. Kasi alam mo natin po yung abogado. Pero si Trixie, para siyang aktivista Makabayan, hindi na po abogado. Katulad na po dito kay Roque. Okay, alam niyo Makabayan, babalikan na po natin. Yung buong vlog po, yung vlog po ni KPL, yung merong tagip-tip po yung mata Makabayan, may nabasa kasi ako doon. As in, natawa ko Makabayan. Natawa talaga ko eh. Dito natin makita ito po mga nauto nila na mga viewer nila, yung mga supporter naman ng mga nauto Makabayan. Very delusional katulad po nila. Dito mga anti-Marcos Makabayan, ito po katulad po ng mga vlogger na mga bayaran. Kasi sabi dito, actually, comment niya doon po sa vlog po ni KPL na kung saan ito po yung sinabi niya na meron ng impeachment nakaambang dito kay BP Sara Makabayan. So sabi niya dito, Ma'am BP Sara Duterte, ilan buwan na lang maging presidente na daw?
Ilang buwan na lang si Bibi Sara maging presidente mga kabayan. Sabi niya, Ma'am Bibi Sara Duterte, ilan buwan na lang maging presidente na po kayo. Taong bayan ang maglalagay sa inyo sa pwesto pagkapangulo ng Pilipinas. Taong bayan maglalagay sa kanya mga kabayan. Isamantalang kapag taong bayan maging generalisyo yan. So dapat ang sasabihin niya, Maka Duterte ang maglalagay sa kanya. Huwag niyang gamitin po yung taong bayan kasi ilan naman sa mga kabayan. Ilan na naman po sila. Nakikita ho natin yan sa mga rally nila na ilan lang po sila mga membro makabayan o yung mga supporter po ni Digong. Tapos sinatawag na ito na taong bayan daw maglalagay sa kanya. Very delusional ho yan. Hindi ho yan mangyayari. Kasi mas majority po ng taong bayan, majority po ng mamayang Pilipino na gusto po ang ginagawa ni PBBM. Gusto po ang mga pulisiya ni PBBM. Ang ayaw lang po sa pulisiya ito ni PBBM, ayaw lang po sa mga ginagawa ni PBBM, yung mga antay lang po mga kabayan, yung mga galit sa kanya kasi nga yung mga korap. Hindi na kasi pumagalaw sa mga kabayan, wala na silang nakukurap dito, kaya sila galit ito kay PBBM. Sabi pa dyan sa baba mga kabayan, dyan sa nilagyan ko po ng square or triangle nga pala, sabi ito, sorry, bago mag-July 20, si Sara na ang presidente. Sorry BBM at President Lisa daw. Before daw mag-July 20 mga kabayan, kasi nga diba yung July 22, yan po ang date sa kanyang suna po ni PBBM. Di ba sinabi ko yan mga kabayan? Di ba sinabi ko yan noon na sabi rin po yan ni Hitad, ni Maharlika, na meron silang plano dito, plan B daw, na dapat daw hindi pa umabot sa suna ni PBBM, matanggal na daw sa pwesto si PBBM mga kabayan. Di ba sinabi ko, may plan B po si Hitad? So ito po inadapt nila, na utos sila ni Hitad mga kabayan, sabi niya, sorry daw, bago daw mag-July 20, presidente na daw si Sara mga kabayan. Well, kapag aabot po yung suna ni PBBM, pagtawanan natin sila mga kabayan. Kasi nga ilalabas na daw ilalabas na nila yung pulburon video ni PBBM. Pumalik naman po sa pulburon video si Hitad mga kabayan. Bumalik lang po sa pulburon video. Isamantalang alam lang po natin na wala pong pulburon video mga kabayan. Kasi kapag meron pong pulburon video, noon pa man, inilabas na ho nila yan. Hanggang ngayon, nagpa-auto pa rin po yung mga gunggong, yung mga alipuros nila, ng mga na-auto mga kabayan, ng mga followers nila, at mga viewers. Nakakatawa talaga. Na-auto sila dito, kahit mayroong pulburon video, ilalabas na lang. Sabi niya, nag-resign na daw si Bibi Sara. Ilalabas na ba yung pulburon video? Gonggong, ilabas nyo. Ilabas nyo po yung pulburon video. Natapos na ba yung pulburon video mga kabayan? Bakit hanggang ngayon? Mukha yatang kinalimutan nila eh. Pero yung pangarap po ni PBBM mga kabayan na 20 pesos per kilo na bigas, hindi nila kinalimutan. Pero yung pulburon video, mukha yatang nakalimutan eh. Tas ngayon, binuhay po ni Hitad na katawan naman. Ito si Hitad talaga mga kabayan, no? Kailan kayo ito matitino? So anyways mga kabayan ko, before tayo forward po sa ating next topic, well, shout out natin. Nandyan po si Visitacion Garcia, Mones Borromeo, Romana Manuel, Papa Adilio, Marie Olidan, Sara Bertman Vlog. Nandyan po si Panting, hi to Jelen Quezon, Yolanda Espirito, Bella Bautista from Canada. Nandyan po si Espernito, Lilibet Modisto, Ellie Manalili, Marlene Molihon, Cornelio Jose. Nandyan po si Biyahe ni EJTV from South Korea, Efren Texon, hi to Jess Tubtob from Calamba, Laguna. I-shoutout po natin si Australia Kihans. Hi to Erection Tesmo Vlog from Kuwait. Shoutout daw sa kanyang katrabaho dyan sa Blue Araya Complex. Sila si Jeffrey at hi to Sir Mike. At shoutout daw sa kanyang pamilya dyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. And hi to all INC members. Nandiyan po si Mal Ziblag, Vane Evangeline Yap, Ronelyn Lamsen from New Zealand. And hi to Dadoy Maranan. Okay, so mga kabayan ko, well, ipapakita ko muna sa inyo yung balita na kung saan naalala ba natin mga kabayan, yung meron po mga barangay officials na kinaltasan po yung ayuda po ng isang buntis at yun talaga ay sumabog mga kabayan. Di ba ang plano po ng DSWD na sila po ay kakasuhan mga kabayan? So ipakita ko sa inyo ito pong update tungkol po doon sa mga officials po ng barangay mga kabayan na kinasuhan na po ng taga DSWD. For more details, let's watch this. Sinampahan namin sa ombudsman ng kaso yung mga barangay officials na involved doon sa pagkaltas, doon sa ayuda na itinulong natin doon sa isang pregnant natin na constituent.
Nahaharap na sa criminal and administrative charges ang 2 barangay officials sa Davao del Sur matapos sampahan ng kaso ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay matapos kaltasan nila ng 8,500 pesos ang 10,000 ayudang ibinigay sa isang buntis noong June 6. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, walang karapatan ang sinuman sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan o barangay na kaltasan ng ayuda na para sa kanilang mga benepisyaryo. Walang tao na pwedeng magsabing kakaltasan nila ang inyong benepisyo. Ang benepisyo na yan, ang financial assistance na yan, buong-buo na ibinigay sa inyo at buong-buo na para sa inyo yan. Walang pwede, kahit sino pa, na magsabi, pribado man o pampublikong individual, na magsasabi na kukuha siya ng porsyento nun dahil siya ang nag-facilitate. Ayon pa kay Secretary Gatchalian, ang lahat ng mga nasa listahan ng tatanggap ng ayuda ay dumadaan sa masusing validation kaya wala anyang makakalusot sa opisina ng DSWD. Pero kadalasang nangyayari umano ang kaltasan sa mga bahay o barangay. Kaya nananawagan ito sa lahat ng mga beneficiary na huwag magpapaloko sa sino mang magtatangkang kakaltas sa kanilang matatanggap na ayuda. Sa halip, ingatan nila ito at gamitin ng ayon sa kanilang pangangailangan. Pag hawak nyo na yung pera, hindi na dapat lalabas ng kamay nyo yan. Kayo na may control niyan. Kasi alam naman natin na it takes two to tango. Ibig sabihin, walang manloloko kung walang magpapaloko. Sa mga mabibiktima ng pagbabawas ng ayuda, maaari silang mag-post o mag-message sa official page ng DSWD o di kaya ay i-post sa kanilang mga social media account at itagang DSWD. Okay, so ito po ay serve as warning mga kababayan. Doon po sa mga kababayan din po ng mga barangay officials na may plano pong gagawa po ng mga kalokohan, katarantaduhan, kakaltasan nila po yung ayuda po ng ating mga kababayan. So ito po ay warning para sa kanila. At doon po sa ating mga kababayan po diyan sa Pilipinas, diyan po sa mga barangay, kung meron pong mga nangyaring ganyan, huwag kayong matakot po na magsumbong. Pwede po kayo na mag-send po ng inyong mga sumbong doon po sa, di ba, nilagay po yung DSWD po nila na Facebook account mga kababayan. So, pwede nyo po doon i-send ang inyong mga sumbong doon po sa DSWD na Facebook account mga kababayan. So, sana po kung kayo po ay magsumbong, dapat meron po kayong ipapakita po na mga ebidensya. Hindi lang po yung sulat lang, mag-message na po kayo na merong nangyari to na mga kalokohan o nangyari po na makaltasan po sa mga ayuda. So, dapat meron pong picture mga kababayan at saka yung video. Kasi yan po as serve po as an evidence. Okay? So, panawagan ko yan sa ating mga kababayan po dyan sa barangay, huwag tayong matakot. Okay? So, anyways mga kababayan ko, ipakita ko rin po sa inyo yung vlog po nila ni Attorney Claire kasi nga si Bongo, sinabon niya dito mga kababayan. For more details, let's watch this. Senator Bongo. Oo. Galing. Actually, partner, ang sabi niya, mas mahal niya ang kanyang kapwa Pilipino more than mas mahal niya sarili niya. Oo. Diba? Oo. May nakapuna nga sa iyo eh. Diba? May nakapuna nga sa iyo si Mayor Baste. Diba? Makasarili ka nga daw. Mm-hmm. Sarili mo lang inuuna mo. Diba? Siguro kasi, ang hinahanap ni Mayor Baste is, nasa na si ganun. Nasaan na si Senator Bongo? Ikaw na dating sip-sip sa tatay ko. Diba? Kahit saan pumunta ang tatay ko. Oo. Nakasunod ka. Lahat ng pupuntahan, kasama ka, lahat ng kasama ni Pangulong Duterte dati, si selfie mo. Photobomber nga eh. Diba? At huwag mong kalimutan. Siguro itong gusto sabihin ni Mayor Baste. Huwag mong kalimutan, Senator Bongo. Na kinabang ka, pamilya mo, nung panahon ng tatay ko. At ano yun, partner? Sinabi natin to. Sa construction, ang daming nai-award sa pamilya mo ng road projects. Tapos ngayon, tahimik mo, hindi mo man lang maiangat ang kapakanan ng aking ama. Diba? Nandiyan na mga issue. Naglipa na. ICC. Anong sinabi mo? Wala, diba? Yung pinagbabantaan na na si Pangulong Duterte, aaresto. Tahimik ka. Ngayon nagkakagulo sa Pogo. At ibinibintang ng Pagcor. At Mampaok. Na ang link na dumami ito ay si Pangulong Duterte. Tahimik ka pa rin.
Diba? Inaapi na si VP Sara. Tahimik ka pa rin. Oh. Issue ng PIPI. Tahimik ka pa rin. Diba tahimik na tao lang si Ay, daig niya na si ano? Senator Bongo. Tahimik lang. Sino si Senator? Mark. Villar. ano nga Mark Villar? Tahimik lang. Tahimik. O di daig niya na. Dalawa na silang tahimik. Well, ako naman, in fairness with Senator Bongo, partner. Ewan ko lang kung mga kayubi Kasi si Senator, eto lang din napansin ko, wala akong gaano partner na narinig, even, di ba, nung nasa pwesto pa, nasa kanya galing mismo, na siya mismo bumabati ko sa oposisyon o sa ibang partner. Ulit-ulit, wala tayo nadidinig na binabati ko siya. Bumabati ko siya sa ibang mga politiko o pinupunan niya. Parang nandun lang siya, sumasama kay Tatay Diggs. Pero pag, makikita mo na siya mismo ang nagsasalita laban sa ibang politiko, kandidato, kung sino man. Wala pa akong partner. Masyadong narinig. Sige. Tignan natin bakit. It's either, it's either wala siyang alam sa issue. Sabit lang siya Pero nagbibigay din siya ng komento, partner, pag may mga ambush interview. Like what? Give me. Meron din siyang mga, hindi ko na partner. Matatandaan ako. Partner, sorry. Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko. Laki ako sa farm. Oo. Doon lang kasi ako sa farm partner. It's either, hindi niya kabisado issue. Madalas naman siya sumama kay Pangulong Duterte. Pangalawa, hindi siya magaling magsalita. Magaling na siya magsalita kapag nangangampanya siya. Or, play safe. Diba? Pero, ito yung hinahanap sa'yo Diba? Ito yung hinahanap sa'yo ng pamilya Duterte. Kaya lang, partner, sa akin, parang wrong timing yung ginawa ni Mayor Baste. Kasi ang lumalabas, dahil kayo yung nagigipit, kasi sinabi naman niya, ginigipit sila ng Pangulong ni PBBM ng administrasyon, ginigipit sila. So, nung kayo yung ginigipit ngayon, di ba? Gusto mong magsalita si Senator Bongo. Para kumampisan nyo na ginigipit talaga kayo. The problem is, mga nangangampanya na kasi si Senator Bongo. Tignan nyo yung words na ginamit niya. Diba? Yung words na ginamit niya, diba? I love my fellow Filipinos more than I love myself. Parang gano'n So parang politiko. Pangangampanya yun! My gosh. Diba? Kung mahal mo yung Filipino talaga, dapat doon sa mga issues na mahalaga, diba? Kung Pilipino ka kung Pilipino, yung mga halagang issues, dapat may say ka din. Diba? Anong nangyayari lang, pag may say ka, kapag ka nandoon ka sa sarili mong, sa sarili mong hearing. Kasi ang dating nag-grandstanding ka rin. Diba? Hindi natin nakikita yung totoong pagka-Filipino ni Bongo Yung pagmamahal. Ako hindi ko nakikita Mukha ba siyang inchik? Hindi naman. Oy, Filipino Chinese yun. Hindi yun. Hindi. Alam naman natin Filipino Chinese. Filipino. Ibig sabihin. Hindi wala ka nakikita. Hindi ko nakikita. Hindi ko nararamdaman. Hindi ko siya nararamdaman, partner. Kasi kung talagang mahal mo yung kapwa mo Filipino at hindi sarili mo, dapat may tapang ka rin para sa mga issues na bumabalot sa Pilipinas. Sabi ni Sweet Day, si Senator Bongo daw, Senator Bato, at Senator Playing Safe kasi re-electionist. Yes! Yun ang reaction po yun ni Sweet Day. Binasa ko lang. Kaya sinasabi ngayon ni Mayor Baste na mas mahal mo sarili mo kaysa sa Filipino, mga Pilipino. Bakit naman nasabi ni Mayor Baste? Sino ba yung mga Filipino? Duterte? Dapat pagtanggol mo kami. Parang ganun kasi nagiging kami. Siguro hindi niya take yun
Yung iba sabi ni Joel Alvarado, drama lang daw. Hindi ako nakikita na drama yan. Hindi siya... Inilabas talaga ni Mayor Baste yung sama ng loob niya. Kasi alam mo kay mga kayubi, una, di ba, nag-start ito, tingin ko, hindi siya maingay tungkol sa PDEA leaks. Konti lang ang dating niya. Nagsalita lang siya minsan. Pero hindi niya sinasapo si ano dun, partner eh. Si Senator Bato, wala siya sa eksena eh. Nagugupo na si Senator Bato. Saka si Morales, wala siya sa scene. Diba? Wala siya dun. May mga issues na wala talaga siya. Hindi ko nga alam kung nangangampanya kasama si Ipe. Tapos, pero mga kayubi parang bumabawi siya. Partner, may bago siyang statement pabor kay VP Sara. Sino? Nabasa. Si Senator Bongo. Statement of Senator Bongo on VP Sara Duterte's resignation as DepEd Secretary. Tingin ko, mga kayubi, babawi siya dito. Kasi napuna siya ni Master tuloy. Ni Mayor Baste. So, para hindi naman mawala sa kanya ang boto ng mga Duterte, solid Duterte, kailangan siya magpalabas ng kanyang mensahe na pabor kay VP Sara. Sige, nandiyan niya sa'yo, partner. Hindi ko. Ito. Ito. Mula noon, kanta to, partner eh. Kaya nga tingin ko may taga-surat ito si Senator Bonggoy. Ito pala yung statement pala niya to. Sige. Kala ko kanta. Mula noon, hanggang ngayon, at hanggang sa mga darating pang mga pagsubok, kaisa ako ni Vice President Inday Sara, lalo na sa hangaring ihatid ang anyay tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Meron pa siyang meron pa siyang word na matatandaan siya, tunay na malasakit. Kilala ko siya noon pang nagsimula siya sa serbisyo publiko at hanggang ngayon, ipinapamalas niya ang kanyang husay, katatagan, dedikasyon at maprinsipyong pagsisilbi sa bayan. Maraming salamat po, Ma'am VP Inday Sara, sa inyong pagseserbisyo bilang Secretary of Education sa patuloy mong pagsisilbi bilang pangalawang Pangulo ng Bansa at sa walang tigil na pagmamalasakit sa bawat Pilipino. Gaya ng parati naming sinasabi, there's always a time for everything. Ito ang panahon para mas lalong unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Daghang salamat og padayon! Ito kayo Pasinin mo may sinabi siya, there's always a time for everything. Ito ang panahon para mas lalong unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Bakit niya sinabi na yung pagre-resign ni VP Sara, dapat ma-take offense dito si VP Sara. Bakit niya sasabihin na there's always a time for everything, ito ang panahon para mas lalong unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan? Yung pagre-resign ba ni VP Sara, inuna ba yun niya yung kapakanan ng mga kababayan? Ibig ba niyang sabihin dito, dapat ka na talaga mag-resign? Kasi dapat mo nang unahin ang kapakanan ng mga kababayan? Dahil hindi siya gano'n ka-effective sa DepEd? May dalawang meaning to, partner. Dapat mag-ingat-ingat din to si Senator Bongo sa salita niya. Kasi ako, ang basa ko dito, ito ang panahon para lalong unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Kasi, partner, kung si VP Sara thinks na he is that competent, he's competent enough. Diba, partner? At hindi na bubuliliyaso yung rating natin, yung education system natin. Dapat hindi siya mag-resign kasi effective siya. Ngayon nag-resign siya. Ibig ba sabihin ni Senator Bongo, hindi ka effective kasi unahin mo muna yung kapakanan ng ating mga kababayan. Yun yung basa ko sa dulo niya. Yun ang tingin mo. Yun yung tingin ko. May double meaning to. Kaya, pero tingin ko, ginawa niya to. Kasi naguhugas kamay siya dahil napupuna nga siya na wala siyang say sa lahat. Ngayon, di ba, nung maraming bumapatikos kay VP Sara tungkol sa alleged na incompetency, dapat nagsalita rin siya doon, nagtanggal niya. Ba't dito? Porkit nagpaalam na, saka ka magsasalita. Nung unang kinukuyog ng batikos, hindi ka nagsasalita. Play safe ka talaga, Senator Bongo. Okay, so i-shoutout po natin, kasama natin mga kababayan, si Evangeline Sanchez, nandiyan po si Evelyn Garcia,
Ginaro, salamat. Hi to shoutout daw sa mga Luta at Ali Said family na nandyan sa Dubai. Greetings from Eva Atienza. Hi to Nesty Mar Laksaw, Maniklang. Kasama rin po natin si Army Lagaso, Osilo Lim Tiesto, Junets Jax, Shemezo LV, Apple Nash. Nandiyan rin po si Gemma Sampilo Camarines, Alicia Leak, Helen Martinez, Tracy Kramer. Nandiyan rin po si Mary Grace Secretaria, Victor Robin, Rose Leong, Jan Esperanza, and hi to Rebelina. Nandiyan si Rebelina Rolian. Nandiyan po si Teresita Ilamel, and hi to Lirma Sondita. Okay, so any comments, suggestion, or reactions sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan pong ating manakap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos Ama, maraming salamat po sa isa na namang magandang araw. Bago namin simulan ang araw na ito, ikinukumpisal po namin sa iyo ang lahat ng aming mga kasalanan. Pakiusap, patawarin mo po kami at linisin kami. Panginoon, mula ngayon, pinipili naming huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Ipinagkatiwala namin ang lahat sa iyong mga kamay dahil hindi kami makakaasa sa aming sariling lakas. Pakiusap, pangunahan mo po kami. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.